Hi everyone, what's up? Today's a big day because after all these years, my parents are finally flying for the first time and we're heading straight to Boracay. This moment means the world to me. So come and join us with this amazing adventure. Long wait is over. From Kalinga, diretso na kami dito sa Manila. After one day sa Manila, diretso na kami sa Naiya. Ang aga-aga nga namin dyan. As you can see, yung mga senior, nakaupo lang. Ako pala sila mama, papa, si Lenny at parents ni Jerome. Sila tito at tita. So first time pa lang pumasok sila mama at papa dyan sa airport. Bumaba kami dun sa may Naiya. Tapos mali pala yung binabaan namin. Dapat pala AirAsia kami. So nagbiyahe ulit kami papuntang AirAsia. At sakto naman nakarating na kami sa boarding gate. Yan, nahihirapan kasi sila mama at papa na maglakad-lakad. So may nakita kaming wheelchair and ayaw pa nila nung unang sumakay dahil nahiya sila. Pero wala silang magagawa. And sakto, mga Ilocano din yung mga naghatid sa wheelchair. So, okay lang. And naghintay din kami dyan at kumain na rin kami ng lugaw with egg. Kung naka-wheelchair ka pala, prioritize ka. So, nauna kami sa pila. Yan. Nauna yung mga senior citizen. Nahirapan na kasi silang maglakad. Masakit na rin yung mga kasukasuhan nila. And first time nilang sumakay sa airplane. Kaya super excited kami. Kami ni Jerome, hindi na namin first time yan. Nakasakay na kami dati pa. So, inuuna yung mga senior citizen, mga naka-wheelchair, PWD, mga ganon. Special. Yung mga kasama, pwede na rin pumasok. Yan. Kaya nauna kami sa pila. Ang babait ng mga empleyado dito. Lalo na yung mga naghahatid. Ihatid ka hanggang dun sa loob ng plane. Pati yung mga flight attendant nila dito, ang babait din. So ayan, sasakay na kami sa plane. Yan yung parents ni Jerome, si tito at tita. Yan naman si mother. Opa. Mother ng Kalinga, nakabongor. At naman si father na alalayan dahil paika-ika pa. Masakit kasi yung paa niya dyan. Namamaga. Pero pinilit ko pa rin kasi ang tagal-tagal na tong plano na to. Ang tagal ko nang nabook. Kaya sayang pag nakabook. At ako naman yan, naka-bongor. At si Lenny, Queen Darlene pala. Yan si Papa. Masaya pa lang siya nung una. Excited. Yan si Mama. Kinakabahan sila dahil first time nga nila. Kinakabahan din ako kasi may high blood nga si Father. Baka ma-high blood siya pag lumipad na yung plane. Siyempre excited. Ayun din si first time din nila tito at tita na sumakay sa airplane. At sayang dahil nakabook kami dalawa doon sa kabila. Nasa center seat sila. Gusto sana namin itabi din sila sa window. However, ayaw ng babae makipagpalitan. So yan si Papa. Mukhang happy pero nervous. Yan naman si Mother. Kunwari chill lang, pero kinakabahan na yan deep inside. So paandar na yung plane namin at sa loob-loobin ni Mother nag-e-enchant na yan. Nagdadasal na din siya. So nakalipad na nga yung plane at pinapakita ni Mama daw yung labas dahil nakikita na namin ang Manila, nakikita na namin yung Manila sa baba. At syempre, as first time, super happy dahil hindi naman sila na high blood or wala namang nangyari sa kanila about sa health nila. Ayan, at nakikita na namin yung Manila dyan sa baba. Di ko alam kung Manila yan. Joke lang. Yan yung view nila. Ito si Jerome at yan yung parents niya, si tito at tita. Palipad na rin yung plane dyan, so kinakabahan na rin sila. First time din nila.
So, ito pala si Papa before lumipad ng plane. Di ba happy pa siya, excited, ganun. Smile is smile. Pero nung palipad na, ayan na, medyo kinakabahan na siya. Kinakabahan na rin ako kasi nga yung high blood niya, baka ma-high blood. At nagdasal na nga siya. Super dasal na siya. Pero nung medyo mabilis na yung takbo at paakyat na, okay naman sa kanya dahil happy naman na siya. Hindi naman na siya na kinakabahan. At tumitingin pa siya sa mga flight attendant, mga babae. I'm so happy kasi napapa-experience ko na to sa kanila. And thank you Lord dahil binigyan mo nga kami ng work. At dahil dyan, napapa-experience namin sa kanila ito. First time nilang sumakay sa aeroplano at first time din nilang mag-out of Luzon, vacation, ganun. Kaya masaya ako dahil nakikita ko din silang masaya kahit napakagastos. So ayun na nga, nakalipad na nga kami, nakikita na namin yung mga building sa Manila. And napakabilis lang ng flight namin. Almost an hour lang siguro, wala pang isang oras, nasa Boracay na kami. And wala lang ang tulog-tulog kahit sobrang puyat dahil ang aga-aga namin sa airport. Ayan din sila tito at tita, medyo nahihilo daw si tita dyan eh. Parents pala yan ni Jerome. Bali nakarating na kami sa Boracay at naghintay na lang kaming bumaba. At pagbaba namin sa airport, meron nang sumundo sa amin na bus papunta sa port or sa bangka. Ganun. Hindi kami katiklan bumaba. Medyo malayo yung binabaan namin kasi puno na daw yung flight papuntang Katiklan. So after 30 minutes ng bus, nakadating na kami dito sa port kung saan kukuha ka ng ticket mo para magbangka papuntang Boracay. And ayan, syempre may mga kasama kaming senior so nauna na naman kami sa pila. Medyo hassle lang kasi pa iba-iba nga yung sakayan. At hanggang dito naka-wheelchair pa rin sila hanggang sa bangka. So ayan, nakasakay na kami sa bangka papunta sa Boracay. At pagbaba namin dyan sa bangka, meron na ring susundong van at hindi ko yun na videohan. At yan, nakarating na kami dito sa hotel namin. Ang ganda ng nabook naming hotel pero nakalimutan ko kung anong pangalan niya. At 5 days kaming tumira dito at ito yung room nila. Mag-room tour muna si mother. So yung room pala namin ay separate siya, parang villa-villa ganun. At pagbukas mo ng pinto, ayan na yung room, dalawang malalaking bed. At may extra mattress na isa. Bali 3 room mo yung nakuha namin ganyan. 3. Dito yung room nila mama at papa. Tapos si Lenny kasama nila. Meron na ring CR sa loob. Paglabas mo sa labas na yan. Ang ganda-ganda din ng CR nila at hindi ko na rin nabuksan. So napakaganda ng room nila. Very spacious, ang linis. So pagkadating namin, mupo muna kami dyan sa gilid dahil nung pagdating namin dyan may bagyo pero paalis naman na yung bagyo. So medyo malamig pa dyan at mahangin pero nag-chill lang kami muna dahil pagod sa biyahe. Pero dahil hindi mapigilan sila mama at papa, nag-swimming na sila kahit medyo malakas pa yung alon. Pero kinabukasan ang ganda-ganda. Tignan nyo na lang yung part 2 ng video namin. Ayan si Jerome at ako, hindi rin namin natiis. Nag-swimming na rin kami. Kahit kakarating lang namin. Yung parents ni Jerome, si tito at tita, pagod sa biyahe kaya natulog muna sila sa kwarto nila. So ayan ako pala si Sunright. So hanggang dito muna yung video ko. Part 1 pa lang to. Please panoorin nyo yung part 2 ng video ko. Ipopost ko dun kung ano yung ginawa namin. Bye-bye!